Dominant Protector. Credit to the author. 3,911-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Lahat sila ay matalinong tao sa kanilang edad, kaya malinaw sa isang sulyap kung ano ang pipiliin sa pagitan ng paglabas ng kanilang galit at pagliligtas ng kanilang buhay. Ang ulo ng bala ay nginisya niya sa pang-aalipusta, hindi nakakagulat na ang iyong sekta ng balabal na bakal ay nawasak ni Terence. Masyado kang nagdusa, pero hindi ka man lang naglakas loob na gumawa ng ingay. Ang isang sekta ng pagong ay mas katulad nito. What did you just say? President Milton, huwag kang lalayo. Ang mga mukha ni Blackstar at ng iba pa ay, namumula lahat sila ay may karanasan sa Sky Class Full Cultivation Masters, pagkatapos ng lahat, at pinagtatawanan at pinapahiya ng ganito kahit na alam nila kung ano ang makakabuti para sa kanila, hindi nila ito kayang tiisin na lamang nakahiga, hindi sila Ninja Turtles. I'm sorry, I shouldn't have said that. Donald laughed na parang walang nangyari, tapos biglang nagseryoso, guys, kung makakakuha ako ng ilang higit pang mga pagpapalakas, gusto mo pa ring umatras. Reinforcements. Ilan? Pinigilan ni Blackstar at ng iba pa ang kalungkutan sa kanilang mga puso at lumakas ang loob. Hindi ko masasabing sigurado, ngunit 3 Sky Class Full Masters ay isang piraso ng cake. Bullethead na sabi niya, kunwari ay malalim. Hindi siya nagsisinungaling, nakakagulat ang Central's Foundation, at hindi magiging mahirap para sa kanila na makahanap ng 3 pang Sky Class Full Masters. Si Blackstar at ang iba pa ay, nagliwanag ang mga mata, mayroon na silang 8 Sky Class Full Masters dito, at kung ang Bullethead ay makakakuha pa ng 3, magkakaroon sila ng 11 sa kabuuan, higit pa sa sapat para harapin ang mga tauhan ni Terence. At saka, narinig mo na ang Dark Horse Gang, di ba? Kaaway din sila ni Terence. Kung kakausapin mo sila, sigurado akong hindi nila bibitawan ang magandang pagkakataong ito para mag-higanti. Bullethead ay naglabas siya ng isa pang pain. Dapat malaman ng isa na si Terence ay mayroon lamang siyam na Sky Class na kumpletong master sa ilalim niya. Kahit na ang nakasuot ng dugong Yellow Spring Sect ay nakialam, ang 11 sa kanila ay halos hindi makayanan. Hanggat makakahanap sila ng paraan para pumatay muna ng ilang mas mahihinang lalaki, magkakaroon sila ng magandang pagkakataon na manalo. At kung maaari niyang tawagan ang mga eksperto ng Black Horse, kung gayon ang labanan ng paghihiganti ay tiyak na nasa bag. Dapat malaman ng isa na ang Black Horse Association ay isang sekta na katulad ng Blood-clad Yellow Spring Sect. Pareho silang may mayaman na karanasan sa pakikipaglaban. Kung pigilin nilang dalawa ang isa't isa, 70% ang tsansa nilang manalo. Mabuti iyan. Hanggat maaari siyang tumawag ng Pangulo para sa mas maraming tao, ang iilan sa atin ay hindi nag-iisip na ipagsapalaran ang ating buhay upang samahan ang Ginoo at ipagsapalaran ang ating buhay upang labanan ang isang madugong labanan. Agad na sinabi ni Blackstar at ng iba sa matuwid na tono. Gusto nilang umamin ng pagkatalo ngayon lang dahil napipilitin sila sa sitwasyon. Ngayong nagkaroon na sila ng pagkakataong mag-higanti, paano sila papayag na maging Ninja Turtles? Kahit na natatakot sila sa mga lumang ninuno, hindi sila madaling harapin. Hanggat hindi sila dehado sa bilang, mayroon silang hindi bababa sa 80% na posibilidad na patayin ang mga kampo ni Terence na may mga antas ngunit walang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban. That's good. Humanap tayo ng mapagpahingahan sandali at hintayin itong presidente na tumawag ng mga tao. Tumawa si Donald. Sa pagkakataong ito, aalisin na niya ang mga kampo ni Terence. Nang ang bagyo ay umuusbong sa lungsod ng Stonegate, isang hindi inanyayahang panauhin ang dumating sa mapayapang nayon ng West Star Mountain. May hawak siyang litrato sa kanyang kamay, ito ay larawan ni Terence at Donovan. Nang maramdaman ng taong nasa likuran niya, biglang huminto si Donovan na nag-aalaga sa kanyang mga bulaklak. Tapos, may narinig siyang mapait na boses sa likod niya. Matanda ka na. Kahit na hindi ka makaalis sa nayon, hindi ka ba makakakuha ng isang tao na magpadala sa akin ng mensahe? Lumingon si Donovan at tiningnan ang hitsura ng tao. Hindi niya maiwasang sabihin sa gulat, Little Queen. Tila nanigas ang oras sa sandaling ito.
Nagkatinginan silang dalawa ng matagal nang hindi nagsasalita, at ang hindi inanyayang bisitang ito ay si Tita Queen. Noon, nagkakilala sina Donovan at Queen sa Ice Palace, at si Queen ay nahulog sa kanya sa unang tingin. Gayunpaman, si Donovan ay hindi maaaring manatili sa Ice Palace dahil sa kanyang sariling mga espesyal na pangyayari, kaya maaari lamang niya itong tanggihan. Sinabi niya sa kanya na pupunta siya sa isang mahabang misyon, at na ayaw niyang maglaan ng oras sa kanya, ngunit gusto lang niyang kalimutan siya. Lumipas ang maraming taon sa isang kisap mata. Si Tita Queen ay nasa Ice Palace, ngunit hindi niya maiwasang isipin ang lalaking pinangarap niya sa lahat ng nakalipas na taon. Siya ay nagtanong sa paligid, gumamit ng lahat ng uri ng mga pamamaraan, at hindi kailanman pinabayaan ang anumang pagkakataon na mahanap si Donovan. Gayunpaman, paulit-ulit siyang nabigo, at hindi na narinig mula sa kanya. Hanggang sa nakita niya ang larawan ni Terence at Donovan ay sa wakas ay nalaman niya ang tungkol sa kinaroroonan ni Donovan, at kaya siya ay dumating ng walang pag-aalinlangan. Nagkatinginan ang dalawa ng matagal. Puno ng luha ang mukha ni Tia Queen, at gayon din ang matandang mata ni Donovan. Ang orihinal na kalmadong estado ng pag-iisip ay muling napukaw ng hitsura ni Tia Queen. Sa huli, ang 1,000 salita ay nakondensed sa isang solong pangungusap. Ngumiti si Donovan, nandito ka na. Papunta na ako. Tumango si Tita Queen at humakbang pasulong para hawakan ang kamay ni Donovan. Walang malalambot na salita ng pagmamahal sa pagitan nila ni Donovan. Hindi na nila kailangan ang mga ganoong bagay. Bagamat ilang taon na silang hindi nagkita, walang kaalam-alam sa kanilang dalawa ngayong muli silang nagsama. Sa halip para silang matandang mag-asawa na namuhay ng magkasama sa loob ng ilang dekada, tahimik at maayos. Nagbigay ito ng pakiramdam na si Tia Queen ang may bahay ng bahay nitong mga taon. Ngayon, lalabas lang siya para mamasyal at babalik para maglaba at magluto para kay Donovan. Ang lahat ay naging natural at normal. Nagpunta si Terence sa Sky Class Island, at nabalitaan ko na ang kanyang mga tagapagmana, lahat ng mga asawa ay walang malay. Bilang isang lolo, hindi mo ba sila pakialam? Pagkatapos ng ilang mainit na araw ng pagkakahiwalay sa mundo, biglang nagtanong si Tita Queen. Makalipas ang ilang araw, siya na talaga ang naging babaeng may-ari ng bahay. Siya at si Donovan ay parang mag-asawang matatanda na tanging maaasahan lang ang isa't isa. Ang pakiramdam na ito ng pagtanda na magkasama ay nagpakalasing sa kanya, ngunit hindi niya makakalimutan ang tungkol sa labas ng mundo ng ganoon lang. Ito ay naiiba sa nakahiwalay na nayon ng West Star Mountain. Bago pumunta dito, palaging naririnig ni Tita Queen ang tungkol sa mga bagay na nangyari sa mundo ng paglilinang. Ngayong pumunta na si Terence sa Sky Class Island, at lahat ng mga girlfriend niya ay walang malay, hindi maiwasan ni Tita Queen na mag-alala. Marami siyang taong nagpoprotekta sa kanya, ngunit mayroon siyang mga kaaway sa lahat ng panig, pagkatapos ng lahat. Kahit na marami siyang taong nasa ilalim niya, maaari pa rin siyang magkagulo. Nang marinig ito ni Donovan, inabot niya ang buhok ni Tia Queen at malumanay na ngumiti. Sa totoo lang, pagkatapos ng maraming taon na manirahan sa pag-iisa dito, matagal ko nang gustong lumabas at maglakad ng maayos, lalo na't ang batang ito ay gumawa ng napakalaking pangalan para sa kanyang sarili at nagdulot ng napakaraming utang sa pag-ibig. Sa tingin mo ba wala akong pakialam? Ang problema ay ang banal na siglanggo sa aking katawan ay nagkakasalungatan at hindi maaaring iwanan ang espiritual na tubig sa bukal dito. Pero, hindi ba full completion ka ngayon ng Sky Class? Hindi mo ba sinabi na ang chi sa katawan mo ay kayang palitan ng spring water? Hindi naiwasang magtanong ni Tita Queen. 3,912. Dinala niya ang huling chi gathering pill na ginawa ni Terence sa Ice Palace kasama niya, at naabot din ni Donovan ang buong yugto ng Sky Class nang walang anumang problema matapos itong inumin. Umiling si Donovan na may mapait na ngiti, akala ko kaya ko na, ngunit ngayon napagtanto ko na hindi pa rin ito gagana. Ang Peak of Heaven class ay maaari lamang sugpuin ang King Kong armor at ang Hercules armor sa ilang sandali, ngunit kung wala ang spring water, ang problema ay magaganap pa rin pagkatapos ng 7 araw. Kung kahit na ang pagkumpleto ng Sky Class ay hindi magagawa, kung gayon maaari lamang niyang ilagay ang kanyang pag-asa sa daan ng langit upang gamutin ang problemang ito.
Gayunpaman, si Donovan ay nakulong sa West Star Village at hindi makalabas. Hindi madaling maabot ang kaharian ng daan ng langit ng mag-isa. Ito. Saglit na nag-alinlangan si Tia Queen bago tuluyang sinabing, sa pagpunta ko rito, narinig ko ang ilang chismis na ang malaking bilang ng mga top-tier na masters ay nagtipon kamakailan sa lungsod ng Stonegate, at tila sasaktan nila ang mga kasintahan at lalaki ni Terrence. Naisip niya na pagkatapos na maabot ni Donovan ang Sky Class na ganap na paglilinang, malulutas niya ang problema ng hindi pag-alis sa nayon, at pagkatapos ay hindi pa huli para sa kanya na magpakita. Ngunit ngayon, ang mga bagay ay medyo nakakalito. May ganyan. Kumunat ang noo ni Donovan at biglang tumayo. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Pumunta tayo sa East Eastlandsea ngayon. Pero, hindi ka ba pinapayagang umalis ng village? Hindi maiwasan ni Tita Queen na magulat. Hanggat makakabalik ako sa loob ng 7 araw, ayos lang. Ang kaunting oras na ito ay sapat na para malutas ang problema. Kumpiyansa na ngumiti si Donovan. Kasabay nito, ang silangang City ay napuno na ng mga bayani. Donald at ang mga tao mula sa sekta ng balabal na bakal ay matagumpay na nakarating sa gitna ng lungsod kasama ang 3 Sky Class Masters sa malaking bilog. Bilang karagdagan, sa ilalim ng tukso ng Warhead, ang Masters of the Black Horse Gang ay dumating din upang tumulong, at ang kanilang moral ay tumaas ng husto. Kung umaasa lang sila sa Donald at sa mga tao mula sa sekta ng bakal na balabal upang harapin ang mga tauhan ni Terrence at ang mga eksperto mula sa Blood Cloak Yellow Spring Sect, mayroon lamang silang kaunting pagkakataong manalo. Ngayong ang asosasyon ng maitim na kabayo ay sumali na sa alyansa, ang bagay na ito ay itinakda sa bato. Donald ay mayroong 7 Sky Class Full Masters, 4 na Sky Class Full Masters mula sa Iron Cloak Sect, at ang Black Horse Gang. Sa napakalaking puwersa, sa panahon ng Hautian Island Plan, hindi banggitin ang isang maliit na lungsod tulad ng lungsod ng Stonegate, ito ay higit pa sa sapat na upang sakupin ang mundo. Tinipon nila ang kanilang mga tauhan at nagbalik, at pinangunahan ni Donald ang mga masters sa pag-atake, na nangakong papatayin ang lahat ng mga tauhan ni Terrence sa isang iglap at ipaghihiganti ang kanilang kahihiyan. Sa mata ni Donald at ng iba pa, ang labanan ngayon ay isang labanan para iangat ang kanilang mga ulo. Nais nilang guluhin ang mundo at hayaang makita ng mga magsasaka sa mundo ang kanilang malakas na lakas. Sa makatuwid, wala silang itinago mula sa simula hanggang sa wakas. Sa sandaling magsimula ang labanan, nagtayo sila ng isang pagdurog na pormasayon. Agad na ipinadala ang balita sa villa ni Terrence. Hindi lamang nagtipon doon ang Amara at ang iba pa, kundi maging ang mga matatandang ninuno ng dilaw na sekta ng Tagsibol na nakasuot ng dugo ay naroon. Sa pagtingin kay Donald at sa iba pa na lumalapit, lahat ng naruroon ay hindi maiwasang magmukhang kinakabahan. Maging ang patriarch na may damit na may dugo at ang iba pa ay may seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha na para bang may kaharap silang malaking kalaban. Anong gagawin natin? Sa huli, si Amara ang nagtanong sa ngalan ng lahat. Sa totoo lang, sa lakas ng lahat at sa grupo ng patriarch na may dugo, nagkaroon sila ng pagkakataong manalo kahit na lumaban sila sa Warhead na siya at ang iba pa. Gayunpaman, naunawaan din ng lahat na kung sila ay lalaban hanggang sa kamatayan, higit sa kalahati ng mga taong naruroon ay magiging malamig na mga bangkay pagkatapos ng labanan, anuman ang kahihinatnan. Ito ay isang hindi maiiwasang bagay. Dahil sa sinabi nito, sa harap ng ganoong sitwasyon, hindi kinakailangan para sa lahat na lumaban hanggang kamatayan. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang misyon ay protektahan lamang ang mga babaeng walang malay. Hindi nila kailangang lumaban hanggang kamatayan sa mga taong ito. Alam na maaari silang mamatay, at alam na hindi na kailangan, ang pagpili na umatras sa oras na ito ay talagang isang matalinong hakbang. Ito ay hindi nakakahiya sa lahat. Ang mga mata ng lahat ay nahulog sa nakasuot ng dugo na matanda at sa iba pa. Hindi sila mga tauhan ni Terrence, ngunit sila ay kanyang mga kaalyado. Sa mga tuntunin ng karanasan, mas marami sila kaysa sa nakababatang henerasyon. Gayunpaman, umiling ang nakasuot ng dugo na elder at sinabing, ang tungkulin ng ating sekta ay protektahan ka lamang. Kung gusto mong lumaban o hindi, ikaw ang bahala. Tinawag nila ang kanilang sarili na mga alipin ni Terrence, ngunit sila ay mga tagalabas pa rin sa mga tao dito, at wala silang magandang reputasyon.
Kung magsalita sila ngayon, magdudulot ito ng panloob na salungatan, kaya maaari na rin nilang tumahimik ang kanilang mga bibig. Sa oras na ito, biglang ibinukan ni Thomas ang kanyang bibig, ang mungkahi ko ay lumaban. Sumasang-ayon ako, sabi ni Julian. Pagkatapos nito, si Brian, Chester, Quinten, Quinley, Sean, Shelton, at ang iba pa ay tumanggo rin, nagpasyang lumaban hanggang kamatayan. Lahat ay natatakot sa kamatayan. Gayunpaman, para sa mga magsasaka na tulad nila, may ilang bagay na mas mahalaga kaysa kamatayan. Kung otres sila ngayon, talagang maiiwasan nila ang sakuna na ito ng walang anumang panganib. Gayunpaman, mag-iiwan ito ng psikolohikal na anino sa kanilang mga puso sa buong buhay nila, at hinding-hindi nila magagawang itaas ang kanilang mga ulo sa harap ni Donald at ng iba pa. Kung ang mga taong tulad ni Donald ay hindi man lang nang-ahas na harapin siya, kung gayon paano pa sila mag-uusap tungkol sa paghabol sa makalangit na daw? Sige, hintayin natin silang dumating. Sabi ni Amara pagkatapos huminga ng malalim. Sa katunayan, kung talagang gusto nilang lumaban hanggang dulo, maaari silang tumawag ng mas maraming tao. Huwag kalimutan, si Sheena, Zyrene, at ang iba pa ay mga Sky Class Full Masters ngayon, makakatulong sila. Gayunpaman, ang mga taong ito ay may pananagutan din sa pagprotekta sa mga batang babae na walang malay. Bukod dito, karamihan sa mga taong ito ay mga babae at ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi malakas. Walang sino mang naruroon ang gustong masangkot sila. Sa isang digmaan, hayaan ang mga babae. Ito ang pinakapangunahing kamalayan ng isang tao. Sa katunayan, sinisikap ni Chester at ng iba pa na hikayatin si Amara na umalis kasama nila, ngunit pinilit ni Amara na manatili. Walang makapagsalita sa kanya, kaya wala silang ibang pagpipilian kundi ang sumuko. Makalipas ang kalahating oras, bumalik si Donald kasama ang isang grupo ng mga eksperto. Nang makitang nakabantay ang lahat, tumawa siya ng walang pigil, naglakas loob ka talagang manatili dito at hintayin kaming dumating. Hindi ko alam kung dapat ba kitang purihin sa katapangan mo o sira ang utak mo. Hindi naman kayo walang muwang mag-isip na makakatakas kayo sa pagkakataong ito, di ba? F***, hindi ko alam kung sino ang nakatakas last time, pero ang yabang talaga niya, President Milton. Last time, naawa ako at pinakawalan ka. Ngayon, naglakas loob ka talagang bumalik. Hindi ko alam kung sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob at katapangan. Sagot ni Thomas na may malamig na ngiti. Nanigas ang mukha ni Donald. Ang huling pagkakataon na napilitan siyang umatras ay lubhang nakakahiya. Ngayong binanggit niya ito, inilalantad lang nito ang kanyang mga galos. 3,913. Agad siyang sumangot ng malamig. Matalim ang dila mo, pero ngayon mo lang maipapakita ang matalas mong dila. Patayin mo silang lahat, walang iwanan na buhay. Sa ilalim ng kanyang utos, ang mga tao mula sa magkabilang panig, na matagal nang naghihintay, ay agad na nagsimulang lumaban. Sa isang iglap, umihip ang hangin at ulap, at nagbago ang kulay ng langit. 20 Sky Class Master sa buong lakas sa magkabilang panig ang gayong kamangha-manghang eksena ay hindi naririnig sa mortal na mundo, lalo na sa panahon ng Sky Class Island Plan kung saan kakaunti ang mga Masters. Ang labanan ngayon ay nakatadhana na yumanig sa mundo. Sa paglipas ng panahon, buong lakas na lumaban si Amara at ang iba pa, at kahit na sa tulong ng mga matatandang ninuno, muling nalantad ang kanilang kakulangan sa karanasan sa pakikipaglaban. Sina Chester, Brian, at ang iba pa ay pawang nasugatan, at ang kaliskis ng tagumpay ay unti-unting tumagilid sa pabor ng Bullet Head. Ito ay isang bagay na inaasahan ng magkabilang panig. Sa katunayan, sa sandaling nagpasya silang lumaban hanggang kamatayan, inihanda na ni Amara at ng iba pa ang kanilang mga sarili para dito. Gayunpaman, kahit na siya ay mamamatay, kailangan muna niyang kaladkarin ang ilang tao pababa kasama niya. Kapag ang isang tao ay handang ipagsapalaran ang kanilang buhay, ang kanilang potensyal ay walang limitasyong mahukay, lalo na kapag ang tao ay isang Sky Class Full Master. Sa pagtingin kay Chester at sa iba pa na nasugatan isa-isa, ang ulo ng bala at ang iba ay nakakaramdam pa rin ng pagmamalaki sa kanilang sarili, ngunit pagkatapos ay napagtanto nila na may hindi tama nag-aaway ang mga taong ito na parang wala na silang pakialam sa kanilang buhay.
F***sake. Ano ang mali sa utak ng mga taong ito? Wala silang sama ng loob sa isa't isa, bakit nila itataya ang kanilang buhay na parang tanga dahil lang sa utos ni Terrence? Brainwash ba silang lahat? Hindi napigilan ni Donald ang gustong sampay ng malakas. Bagamat mayroon silang kalamangan sa ngayon, at kung walang mangyayaring hindi inaasahan, sila ay mananalo ng malaki sa huli, ngunit si Chester at ang kanyang mga tauhan ay nakikipaglaban sa kanilang buhay sa linya. Kahit na sila ang huling tumawa, kailangan nilang magbayad ng mabigat na presyo. Itong presyo, kapag hindi niya nahawakan ng maayos, baka hilahin pa siya pababa. TSK, sa palagay mo maaari kang manalo sa pamamagitan ng paglabas. Ano ang isang kakatuwang ideya? Pinapatawa mo ang mga tao sa kanilang ulo. Ngumisi si Donald. Kung pinag-uusapan nila ang tungkol sa paglalagay ng panganib sa kanilang buhay at hindi takot sa kamatayan, sino ang maihahambing sa ilang biochemical expert na dinala niya? Sa bahagyang senyales ng kanyang mga mata, naunawaan kaagad ng iilan sa mga biomasters. Hinarang ng dalawa sa kanila ang mga galaw ng pagpatay ni Chester at Brian sa kabila ng kanilang mabigat na pinsala, habang ang ulo ng bala at ang iba pa sa kanilang paligid ay naghihintay ng pagkakataong pumatay. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang bala ng kanyang mga talukap ay biglang kumaibot at ang kanyang puso ay nanginag. Isang lalaki, isang ordinaryong mukhang matandang lalaki, na walang anumang tunay na pagbabago ng chi sa kanyang katawan, at walang aura ng isang dalubhasa, ay lumitaw sa gitna ng larangan ng digmaan ng walang anumang babala. Sobrang tagal ko nang hindi nakipag-away kahit kanino. Malapit ng kalaw-angin ang mga dati kong buto. Napangiti ang matanda sa paraang nakakahiya. Pagkasabi noon ay binato ng matanda ng isang simpleng suntok ang bakanteng espasyo sa tabi niya. Tila wala man lang siyang pinupuntirya at nakaunat lang ang mga kamay at paa sa ere. Boom! 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 Sa isang iglap, may tatlong magkasunod na tunog. Bullet head biglang nanlaki ang mata niya at nalaglag ang panga niya sa gulat. Gulong-gulo ang isip niya at matagal na siyang hindi makabalik sa kanyang katinoan. Sa pagkilos na ito, ang tatlong biochemical expert na dinala niya ay nabutas lahat sa dibdib at naging tatlong walang buhay na bangkay. It's all right. Mukhang hindi na ako masyadong nag-regress. Sa pagtingin sa kaawa-awang pagkamatay ng tatlong biochemical expert, mahinahong tumango ang matanda. Biglang tumahimik ang mapanirang tagpo ng katapusan ng mundo sa larangan ng digmaan dahil sa hitsura ng matanda. Napatigil ang lahat at tumingin sa matanda na may paggalang at takot. Casual na pinapatay ang tatlong Sky-class full-circle biochemical master sa isang galaw. Anong klaseng lakas ito? F***sake, ang matandang ito kaya ay isang supermaster mula sa Sky-class island. Biglang-bigla, ang patriarka ay duguan at ang iba ay lumuhad sa harap ng karamihan at yumuko. Sabay-sabay nilang sinabi, binati ni Winter, Yumi, Vincent, si Master. Nagkatinginan ang mga tao sa gulat. Ang matandang ito ay ang Panginoon ng mga lumang ninuno ng sekta ng Tagsibol na nakasuot ng dugo. Bago pa siya nuto at ang iba ay makapag-react sa kanilang pagkagulat, ang mga pinuno ng Black Horse Gang ay nakaluhod na sa lupa, bawat isa sa kanila ay nanginginig na parang naglalakad sa manipis na yelo. El Hero Linford, please spare me. Mahusay na bayani Linford. Sino ito? Siya kaya ang matanda ni Terrence. Donald at ang iba ay lalong nataranta. Natarante silang napatingin sa mga tao sa Black Horse Gang. Ang mga taong ito ay nasa kanilang panig. Ano ang kahulugan ng pagluhod nilang lahat sa matandang ito? Nang makita ang ulo ng bala na iyon ay malapit na siyang lumipad sa galit, ang pinuno ng Dark Horse Gang, na nakaluhod sa lupa, ay mabilis at palihim na tumingin sa kanya at binibigkas ang tatlong salita, Donovan. F***sake. Matapos maunawaan ang ibig sabihin ng lalaki, nablangko ang isip ng lahat. Ang matandang ito ay isa sa mga Vajra duo na demonyo, si Donovan. Ang lahat ng naruroon ay isang veteranong master na may maraming karanasan. Sino ang hindi nakakaalam sa kahangahangang reputasyon ng mga dolphins ng Zuan? Kahit hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata, at least narinig nila ito. Ang dalawang ito ay maladyos na pag-iral sa mundo ng paglilinang. Sinong maglalakas loob na guluhin sila?
Kahit ang isang taong kasing tapang ni Donald ay natakot sa kanyang talino matapos marinig ang pangalan ni Donovan. Naging jelly ang kanyang mga binti at halos maiihi na niya ang kanyang pantalon. Hehe, mukhang nakikilala mo pa rin ako. Bihira lang talaga yan. Pero dahil naglakas loob kang salakayin ang mga tauhan ng pamangkin ko, dapat handa ka sa pagbabayad. Bahagyang ngumiti si Donovan. Noon, ang pangulo ng Black Horse Gang, si Bogart, ay namatay sa ilalim ng kanyang kamao. Hindi katakataka na makilala siya ng mga ekspertong ito ng Black Horse Gang. Damn, ito talaga. Bulit siya at ang iba pa ay naramdamang namamanhid na naman ang kanilang mga anit. Umaasa pa rin sila na nagkamali ang Dark Horse Gang, ngunit ngayon, kahit si Donovan mismo ay umamin na. Higit sa lahat, ang mga salita ni Donovan ay nagpapahiwatig na si Terence ay kanyang pamangkin. Ang balitang ito ay parang F***king bolt out of the blue. Iniisip pa lang kung paano niya lalabanan ang pamangkin ni Donovan, ang ganitong uri ng bagay na nagdudulot ng panganib sa buhay, ang pag-iisip lang tungkol dito ay tumalon ang kanyang puso. Nang marinig ang mga salita ni Donovan, ang ulo ng bala at ang iba pa, na nagpakitang gilas kanina, ay hindi man lang naisip na lumaban. Ang reputasyon ng isang tao ay parang anino ng puno. Ang mabangis na reputasyon ng Dolphins ng King Kong ay binuo sa buhay ng hindi mabilang na mga masters. Ang mga master sa antas ni Donovan ay hindi mahuhusgahan ng may sentido komon. Kahit na ang kaunting pagmamaliit ay maglalagay sa kanila sa parehong sitwasyon tulad ng tatlong Sky Class Masters na ito. Maaaring lahat sila ay matataas at makapangyarihan, ngunit kung gusto sila ni Donovan na patayin, hindi ito naiiba sa pagpatay ng mga manok. Nang makita ang walang pakialam na tingin ni Donovan, biglang sumigaw ang ulo ng bala, tumakbo. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, nakalayo na siya ng 100 metro. Biglang nag-react ang iba sa sobrang takot na gumalaw. Bago pa makakilos si Donovan, nagkalat silang lahat at tumakas sa lahat ng direksyon. Kung maghihintay sila hanggang sa talagang gustong patayin sila ni Donovan, halos imposible para sa kanila na makatakas. Walang intensyon si Donovan na habulin sila habang pinapanood niya silang makatakas. Una, ang mga taong ito ay nakakalat sa iba't ibang direksyon, kaya imposibleng maabutin silang lahat. Pangalawa, siya ay nanirahan sa pag-iisa sa West Star Village sa loob ng maraming taon na ang kanyang estado ng pag-iisip ay matagal nang bumalik sa orihinal nitong estado. Sa normal na mga pangyayari, bihira siyang magkaroon ng intensyon na pumatay. Sa isang iglap, si Donald at ang kanyang mga tauhan ay nakatakas na ng walang bakas, na naiwan lamang ang 3 bangkay. Napatulala si Amara at ang iba sa kanilang nakita. Napakarami sa kanila ang nagbuwis ng kanilang buhay upang labanan ang isang malakas na kalaban, ngunit ang mga simpleng salita ng matandang ito ay talagang natakot sa kalaban. Ito ay masyadong exaggerated at masyadong unreal. Ang pangalang Dolphins ay kilala sa mga sikat na masters tulad niya Donald, ngunit sa Amara at ng iba pa, ito ay masyadong malayo. Ngunit gaano man sila kalayo, malalaman nila mula sa paraan ng pagtakbo ni Donald at ng iba pa na ang ordinaryong matandang ito ay hindi lamang lolo ng amo ni Terence, siya ay isang nakakasira ng lupa. Sumulyap si Donovan sa mga taong natulala at ngumiti. Kung wala ng iba pa, maaari kang manatili sa West Star Mountain Village saglit. Ano sa tingin mo? 3,914. Sky Island. Sa teorya, walang sino man ang makakapag-react sa ganoong kaikling panahon mula sa ganoong kalayuan kahit sa mga kalaban na nakatagpo ni Terence sa ngayon, kabilang si Panyong, isang Peak Late Foundation Stage Master na pinatay niya gamit ang isang super energy na bomba, wala sa kanila ang makakagawa nito. Woof! It's really a place where even Jindan experts can be lose their lives. Bagamat hindi pa natin alam ang tunay na mukha ng lalaking ito sa baba, talagang napakagulo. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence habang pinagmamasdan ang pulang tentacle na papalapit sa kanya. Siya ay nasa kalagitnaan ng hangin sa sandaling ito at hindi maaaring baguhin ang kanyang bilis o direksyon. Siya ay nasa kanyang pinakamahina.
Kung siya ay nahuli ng Scarlet Tentacle o natangay man lang sa Half Moon Lake, kung gayon sa kanyang lakas, magkakaroon lamang ng isang wakas kamatayan. Gayunpaman, hindi pinabayaan ni Terence ang kanyang pagbabantay. Pinaghandaan niya ito. 2 oras na niyang pinagmamasdan ang mga galaw ng higanteng espiritong hayop sa ilalim ng lawa at hindi nag-aksaya ng oras. Nag-iipon siya ng kapangyarihan at naghahanda ng isang malakas na trump card. In the nick of time, ang Super True Chi Bomb na matagal nang nakondensed ay naitapon at nabasag sa kanyang ulo. Boom! Matapos ang isang mapurol na kalabog, tumahimik ang ibabaw ng lawa. Maging si Terence ay hindi maisara ang kanyang bibig nang makita niya ang nangyayari sa ilalim ng kanyang mga paa. Noong nakaraang pagkakataon, noong ginamit niya ang Super True Energy Bomb para harapin si Panyong, nagulat ang buong market sa kaguluhan. Akala niya ay ganoon din ang epekto nito sa pagkakataong ito, ngunit hindi niya inaasahan na noong dumaong ang Super True Energy Bomb sa pulang tentacle, ang epekto nito ay parang isang batong itinapon sa lawa. Nagdulot lamang ito ng bahagyang pagyanig sa ibabaw ng Half Moon Lake at wala nang iba pa. Ang masikinagulat ni Terence ay ang katotohanan na ang Gal-Ame ay natama ng kanyang super energy na bomba, ngunit bumagal lamang ito ng kaunti. Wala man lang gasgas doon, at namumula pa rin at makinis, buhay na buhay at sumipa. Nakakakilabot na bagay. Ang puso ni Terence ay napuno ng takot. Ang pag-iral na kahit ang super energy bomb ay hindi kayang harapin ay higit pa sa kanyang kakayahan. Ang anumang pag-iisip ng pakikipaglaban dito ay pagpapakamatay. Maswerte siyang nakabalik ng buhay. Ngunit ang super energy bomb ay hindi ganap na walang silbi kahit na ito ay hamarang sa pag-atake ng Gal-Ame, at ginamit ni Terence ang pagkakataong ito upang makarating sa puno ng puno. Ngunit hindi pa oras para magpahinga ang pulang tentacle ay napakahaba, at sa kasalukuyang posisyon ni Terence sa gilid ng puno, maaari siyang mahayla pababa anumang oras. Wala siyang anumang mga super energy bomb na maaasahan sa oras na ito. Pagkatapak ni Terence sa sanga, hindi na siya nagdalawang isip na tumalon. Upang maalis ang mga pulang Gal-Ame, ginamit pa niya ang kanyang purong chi jet technique na pinataas ang kanyang bilis sa maximum. Hindi mapakali si Terence na tingnan kung may iba pang hindi kilalang panganib sa tuktok ng puno. Ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay ang makalayo sa pulang tentacle sa ibaba. Kung hindi niya ito magawa sa oras, sa bilis na ipinakita ng Gal-Ame ngayon, siya ay nasa malaking problema. Pinagmamasdan ng Gal-Ame si Terence mula sa ibaba habang sinusubukan niyang bumangon. Ito ay tatama sa kaunting pagkakataon at papatayin siya sa isang suntok. Sa kabutihang palad, si Terence ay sapat na mapagpasyahan. Nang siya ay 20 metro ang layo mula sa ibabaw ng lawa, ang pulang tentacle ay may sama ng loob na umatras pabalik sa lawa. Nang mawala ang huling ripple, bumalik ang lawa sa dati nitong kapayapaan, at ang kakaibang Gal-Ame ay tila hindi kailanman lumitaw. Phew! Karapat-dapat na maging junior brother ng dalagang ito, mas malakas ang kanyang lakas kaysa sa senior sister na ito. Mukhang kailangan kong magtanim ng maayos pagkabalik ko, hindi ako masyadong maiiwan ni little junior brother. Si Natalie, na nanunood ng labanan mula sa likod ng puno, ay nakahinga ng maluwag, hindi ba, maliit na puti. Tumango rin ang maliit na curly bear. Ang eksena kanina ay napakaikli, ngunit kahit isang miss na tulad ng Natalie ay nakikita ang panganib. Kung ito ay anumang peak na maagang foundation stage o kahit sa kalagitnaan ng foundation stage master, malamang napatay na sila, hindi makakatakas ng hindi nasaktan tulad ni Terence. Gayunpaman, si Terence mismo ay hindi gaanong kalmado gaya ng iniisip ni Natalie. Sa sandaling ito, nakatayo siya sa tuktok ng puno ng abeto, at ang kanyang buong katawan ay basang-basa sa malamig na pawis sa isang kisap mata. Pagharap sa pulang dugong tentacle na ito, pakiramdam niya ay anumang oras ay maaalis ang kanyang buhay. Parang nakaharap sa Diyos ng kamatayan. Matagal na panahon na mula noong nakadama ng ganitong uri ng takot si Terence. What the hell is this guy? Isang Gal-Ame lang ay abnormal na. Kung talagang lalapitin niya ako, paano ako mabubuhay? Hindi maiwasang magtanong ni Terence.
Kahit na hindi pa nila nakita ang tunay na mukha ng bundoklo, sa paghusga mula sa malaking itim na anino sa ilalim ng lawa, ang galamay lamang na ito ay hindi maaaring ang buong lakas nito. Maaaring ito ay isang maliit na lansihin na ginamit upang patayin ang biktima nito. Kung ang isang galamay ay makatiis sa kapangyarihan ng isang super Zinchi na bomba ng hindi nasugatan, kung gayon ang lakas ng orihinal na katawan ay mas hindi maisip. Hindi nakakagulat na maaari nitong pumatay ng isang makapangyarihang master ng Golden Core Stage. Ito ay talagang hindi isang maliit na bagay. Forget it. Since nandito na tayo, mag-isip muna tayo ng paraan para mahanap ang bagay. Umiling si Terence, inilagay sa likod ng kanyang isipan ang higanteng espiritong hayop sa ilalim ng lawa. Mukhang hindi ito madaling makabuo, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa banta nito sa puno ng fir. Gayunpaman, kahit na ang hakbang na iyon ay lubhang mapanganib, hindi inisip ni Terence na ito ay kumpleto matapos marating ang puno ng fir. Ayon sa logika ng mas malapit sa kayamanan, mas mapanganib ito. Ito ang totoong nakamamatay na sandali. Ang mga kayamanan ng langit at lupa ay madalas na binabantayan ng makapangyarihang espiritual na mga hayop. Ang hindi kilalang behemoth sa ilalim ng lawa ay isa ng nakakatakot na halimaw. Gayunpaman, hindi ito makaakyat sa mga puno, at hindi talaga ito makalapit sa puso ng higanteng puno ng fir. Ito ang natural na kawalan nito. Ayon sa Natalie, ang higanteng puno ng fir na ito ay umiral ng hindi bababa sa libu-libong taon. Sinasabing umiral na ito nang matuklasan ang lawa ng banyo, at ang pinakamahalagang kayamanan nito ay nasa guwang ng puso ng puno nito. Kung tungkol kay Terence, maliban sa hindi kilalang hayop sa ilalim ng lawa, malaki ang posibilidad na may isa pang guardian spirit beast na nakatago sa tree hole. Hindi man ito kasing lakas ng nasa ilalim ng lawa, hindi ito maaaring maging mahina dahil kapitbahay nito. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid ng ilang sandali, nakakita si Terence ng pasukan sa tuktok ng puno na humahantong sa butas sa ibaba. 3,915. Huminga ng malalim, nakabantay si Terence habang tumatalon siya pababa. Napagtanto niya na may maliit sentimo ang butas ng punong ito ay hindi pangkaraniwang malalim. Napansin niya mula sa labas na ang puno ay 50 hanggang 60 metro lamang ang taas. Ito ay kakaiba sa lugar, ngunit sa paraan ng pagtalon ni Terence, parang tumalon siya ng hindi bababa sa 100 metro 150 metro. Kung si Terence ay hindi tumapak sa pader upang bumagal sa oras, malamang na siya ay dumanas ng panloob na pinsala mula sa pagkahulog mula sa ganoong taas. Boom! Bumagsak si Terence sa lupa nang may malakas na kalabog, sumipa ang ulap ng alikabok. Ang ilalim ng kuweba ay hindi inaasahang tuyo. Walang laman ang nakikitang lugar. Dahil ang mga dingding ng kuweba at ang ilalim na tela ay pinamumugaran ng mga fluorescent microorganism tulad ng Half Moon Lake sa labas, para itong minahan ng spirit jade na nilagyan ng fluorite. Medyo mataas ang visibility. Gayunpaman, ginawa nitong mas alerto si Terence. Hindi katakatakang nasa ilalim na siya ng lawa, na ang ibig sabihin ay ang higanteng puno ng fir ay hindi tumubo sa itaas ng lawa tulad ng mga nakita nila noon, kundi mula sa ilalim ng lawa. Ang nakita nila sa labas ay isang maliit na bahagi lamang ng tuktok ng higanteng puno ng fir. Mayroong hindi bababa sa 100 metro ng mga puno ng kahoy sa ilalim ng tubig, na tumutusok mula sa ilalim ng lawa hanggang sa ibabaw. Si Terence ay nakakita ng maraming kakaibang nilalang, ngunit hindi pa siya nakarinig ng ganito. Isa talaga itong sinaunang puno na umiral mula nang matuklasan ang Half Moon Lake. Ito ay libo-libo o kahit 10,000 taong gulang. Kung ito ay isang espiritong hayop o isang bagay, ito ay magiging isang makapangyarihan at walang talo na pag-iral. Sa kasamaang palad, ito ay isang puno lamang. Susuriin na sana ni Terence ang walang laman na butas ng puno nang marinig niya ang isang boses na nagpanginig sa kanyang gulugod. Matagal na akong nakakita ng buhay na tao. Ito ay 3 buong taon. Matagal na akong nag-iisa at sa wakas ay natagpuan ko ang isa. Sa wakas maaari akong maging masaya ngayon.
Ang boses ay nagmula sa lahat ng direksyon ng butas ng puno, at hindi malinaw kung ito ay lalaki o babae, ngunit ito ay tumatawa ng masama. Nanigas ang mga kalamnan ni Terence, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Sino ka? Sino ako? Ang boses ay huminto saglit, at pagkatapos ay tila medyo nababalisa. Matagal ko nang pinag-isipan ang tanong na to, pero hindi ko maisip. Kalimutan mo na yan, wag na nating isipin yung nakakainis na tanong. Pambihirang pagkakataon yan, kaya laro muna tayo. Anong laro? Tumalon ang puso ni Terence. Una sa lahat, nandito ka para hanapin ang Thousand Year Tree Crystal, right? Biglang tanong ng boses. Hindi masama. Tumango si Terence. Ang Thousand Year Tree Crystal ay ang pangunahing material na gagamitin ni Natalie para sa kanyang forging, at ito rin ang pangunahing layunin nila rito. Ayon sa makasaysayang mga tala, ang 1,000 taong punong kristal ay isang napakabihirang makalangit na kayamanan. Isang napakaliit na bilang lamang ng mga species ng puno na may napakataas na espiritual na chi ang makakapag-condense nito pagkatapos ng libu-libong taon ng mahabang buhay. Ito ay isang hindi mabibaylang kayamanan na tunay na nagtipon ng kakanyahan ng araw at buwan. Kahit na mayroong hindi mabilang na mga kayamanan sa likod ng bundok, ang mga lugar kung saan matatagpuan ang 1,000 taong gulang na kristal ng puno ay kakaunti at malayo sa pagitan. Ang tanging lugar sa panlabas na bahagi ng likod na bundok ay ang Half Moon Lake, na nagpakita kung gaano kabihirang ang 1,000 taong gulang na kristal ng puno. Sa katunayan, pagkatapos marinig ang balitang ito, hindi lamang para sa Natalie, kundi para sa kanyang sarili, kinailangan ni Terence na kunin ang panganib na ito, dahil ang 1,000 taong punong kristal ay may napakabihirang paggamit, at iyon ay upang mapataas ang grado ng sandata sa panahon ng proseso ng pag-forging. Simula nang dumating siya sa Sky Class Island, si Terence at ang iba pang mga baguhan ay hindi gumamit ng anumang armas. Sila ay nasa Welcome Pavilion sa lahat ng oras na ito, at ito ay mahigpit na ipinagbabawal. Kung gumamit sila ng mga sandata sa labanan, isang grupo sa kanila ang mamamatay sa hamon ng nag-iisa. Pangalawa, ang isang makalangit na sandata ay hindi makayanan ang tunay na chi ng isang Foundation Establishment Cultivator, at ito ay masisira kung totoong chi ang itinurok dito. Ang steel staff ni Terence ay hindi pa nakikita noon, at wala pa siyang gamit para dito, kaya hindi niya naisip na i-upgrade ito. Kahit na nakilala na ni Terence ang hari ng basura sa palengke, hindi ito minamadali ni Terence. Pagkatapos ng lahat, kinailangan niyang linangin ang nakakalamon sa puso na katanji tanging damo upang maging golden elixir ang foundation stage habang nakikitungo sa pagtatasa ng mga baguhan. Kailangan din niyang maging maingat laban sa mga tao mula sa Southern Skygate. Si Terence ay hindi naging idle sa panahong ito. Ngunit dahil nasagasaan niya ito, hindi pinabayaan ni Terence ang pagkakataong ito. Kahit ano paman, kakailanganin niya ng sandata kapag lumaban siya sa hinaharap, at kung Sky Class lang ang staff ng bakal, hindi ito magiging sapat. Ang pag-upgrade nito ay kinakailangan. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kapag ang isang sandata ay inihagis, nangangahulugan ito na ito ay nahubog na, at walang posibilidad na baguhin ito, maliban kung ito ay nawasak at muling ginawa. Gayunpaman, sa kasong iyon, ilang pangunahing materyales lamang ang maaaring makuha, tulad ng bakal, dark iron, at iba pa. Karamihan sa mga pandagdag na materyales ay masasayang. Gayunpaman, ang 1,000 taong punong kristal ay isang pagbubukod. Hindi lamang nito mapapalaki ang grado ng sandata sa panahon ng paghahagis, ngunit maaari rin itong magbigay ng isang sandata na nahubog na ng pagkakataong umaban. Minsan lang ito, pero napakabihirang na. Kaya, kung ito ay para sa Natalie o para sa kanyang sarili, determinado si Terence na makuha ang Thousand Year Tree Crystal. Muling tumunog ang malamultong boses, kung kaya mong manalo sa susunod na laro, mabibigyan kita ng 1,000 Year Tree Crystal. 2. Sabi ni Terence nang hindi man lang nagtaas ng ulo. Hindi niya alam kung sino iyon, ngunit sa tono at mga salitang sinabi nito, dapat ay isang makapangyarihang espiritong halimaw ang nagtatago rito.
Maaaring ang The Guardian Spirit Beast ang tinutukoy ni Terence, ngunit hindi ito makaalis sa hindi malamang dahilan, at nagsabi ng tulad ng, malungkot. Dahil gusto ng kabilang partido na maglaro, nangangahulugan ito na wala silang anumang intensyon na labanan siya hanggang sa kamatayan. Alam ni Terence na sa kanyang kasalukuyang lakas, ang pagkakataong manalo laban sa misteryosong espiritong hayop na ito ay kaawa-awang mababa. Kung pumayag siya sa laro, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong magtagumpay. Gayunpaman, hindi estilo ni Terence ang madaling patnubayan ng ilong. Kahit na hindi niya maitakda ang mga patakaran, kailangan niyang ibalik ito sa ibang lugar. 2. Hehe, kahit kaawa-awa siya, matakot talaga siya. Saglit na tumawa ng kakaiba ang boses, saka sinabing, fine, fine. Matagal ka nang nag-iisa. Take it as your reward. Kapag nanalo ka, bibigyan kita ng 2,000 year tree crystals. It's a deal? Kalmadong tumanggo si Terence, ngunit nabigla siya sa loob. Casual lang niya itong binanggit bilang isang simpleng pagsubok. Hindi niya akalain na magkakasabay na lilito ang isang pambihirang makalangit na kayamanan tulad ng 1,000 taong punong kristal, ngunit hindi niya inaasahan na talagang papayag ang kabilang partido. 3,916. Gayunpaman, ito ay mabuti rin. Kung makukuha niya ang kanyang mga kamay, hindi lamang niya matutugunan ang mga pangangailangan ng Natalie, ngunit maaari rin niyang itago ang isa para sa kanyang sarili, na pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Pagkatapos, magsisimula ang laro. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, nagsimulang yumanig ang lupa, at nagulat si Terence, ang kahoy na lumabas mula sa ilalim ng kanyang mga paa ay naging figure ng tao, isang napakapamilyar na figure ng tao. Ano ang ibig sabihin nito? Ang mukha ni Terence ay naging pangit nang makita niya ang mukha ng kahoy na figure. Ang kahoy na figurang ito ay kamukhang kamukha niya. Kahit na ang lakas mo ay napakahina, dapat noon pa man ay marami kang kalaban. Tapos, nakipag-away ka na ba sa sarili mo? Guayme's voice cackled. Nanlamig ang boses ni Terence, ito ba ang iyong tinatawag na laro? Kaya paano kung ang gayahin mo ang Azureko? Sa huli, ito ay para lamang sa palabas. Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Hanggat kaya mo itong talunin, makakakuha ka ng 2,000 taong kristal ng puno. Bilisan mo, hindi na ako makapaghintay. Ang boses ni Guayme ay apurahan. Malamig na tumikim si Terence. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras at sinimulan na niyang salakayin ang imahe ng salamin. Ang bawat Panginoon ay may sariling pagmamataas at paggalang sa sarili. Kahit alam nilang isang bloke lang ng kahoy ang ibang tao, hindi pa rin sila komportable kapag kinopya sila ng ganito. Si Terence ay walang pagbubukod. Gayunpaman, hindi minamaliit ni Terence ang espiritong hayop kahit na ito ay isang piraso lamang ng kahoy. Dahil nangahas itong gumamit ng 2,000 taon na mga kristal ng puno bilang taya, ang salamin na ito na gawa sa kahoy ay hindi maaaring maging simple. Sa isang iglap, binalot ng walang kapantay na mainit na kamao ang buong butas ng puno. Si Terence ay parang isang Diyos ng apoy na bumaba, na nangakong susunugin ang lahat ng nasa harap niya upang maging abo. Nagngangalit na apoy fist 23 forms. Tulad ng inaasahan, ang higanteng puno ng fir na ito ay talagang pambihira. Pinuri ni Terence sa loob. Kung ibang puno man, hindi na mapipigilan ang apoy, kahit na may pressure mula sa lawa sa labas. Gayunpaman, kahit na ang butas ng puno ay sobrang init, walang palatandaan na ito ay nasusunog. Ngunit gayunpaman, naniniwala si Terence na ang pinakamalaking kahinaan ng larawang gawa sa salamin na ito ay ang mga pag-atake ng apoy tulad ng wildfire feast. Sunog kontra kahoy, ito ay isang hindi nagbabagong katotohanan. Boom! Ang mabangis na apoy na kamao ay direktang tumama sa mukha ng larawang gawa sa salamin, na nabasag ito 12-dosenang talampakan ang layo. Natigil lang ito nang masubsob ito sa dingding ng kuweba, na nagdulot ng malakas na kalabog. Nako, parang dapat kong bawiin ang dati kong komento. Bagamat nakakaawa ang lakas mo, hindi naman masama ang potensyal mo. Interesting.
Kakaibang tawa ang boses ni Gui Mei habang nagpupuri. Bago siya makatapos, nakasimangot si Terence habang ang salamin na gawa sa kahoy ay lumabas sa kuweba, nanginginig ang mga balikat nito. Maliban sa ilang paso sa katawan nito, si Terence ay walang nakitang anumang pinsalang nakamamatay. Hindi lamang iyon, ngunit kahit na ang nasusunog na ari-arian ng 23 estilo ng Wildfire Feast ay hindi lumitaw sa kanyang katawan. Kailangang malaman na kahit ang isang mid-foundation stage master tulad ni Joel ay walang magawa laban sa property na ito. Gawa ba talaga sa kahoy ang bagay na ito? Tumingin si Terence sa mirror puppet at hindi maiwasang maramdaman na ito ay hindi kapani-paniwala at walang katotohanan. Ang 23 anyo ng Wildfire Feast ay tumama sa isang puppet, ngunit hindi ito nasunog at naging abo. Sa halip, tila naging mas masigla. Hindi lamang iyon, ngunit pagkatapos na bombarduhan ng mabangis na apoy na kamao, tila naturukan ito ng kung anong uri ng sigla, at ang katawan nito ay talagang naglalabas ng malakas na aura na hindi naiiba sa isang tunay na tao. Itong aura. Namilog ang mga talukap ni Terence nang makita niya ang mirror puppet na lumilipad patungo sa kanya. Nag-aapoy ang kanang kamao nito na may nagninangas na kamao. Ang nag-aapoy na layunin ng kamao na ito ay eksaktong kapareho ng 23 estilo ni Terence ng Wildfire Feast. Boom! Sinuntok ng salamin na puppet ang lupa, nag-iwan ng malalim na sunog na butas. Mula sa kapangyarihan, tila mas malakas pa ito kaysa sa orihinal na bersyon ni Terence ng 23rd style of the Wildfire Feast. Kung hindi umiwas si Terence sa oras, malubha siyang masasaktan. Lalong lumakas ang takot ni Terence sino ang lalaking ito, para magaya ito. Ang anumang martial technique ay nangangailangan ng patuloy na pagsasanay bago ito matagumpay na linangin. Kahit na ang pinakamahuhusay na henyo ay maaari lamang paikliin ang oras na ito, ngunit hindi ito maaaring laktawan. Gayunpaman, ang kabilang partido ay direktang ginaya ito sa harap niya. Ang kakayahang ito ay sadyang lumalaban sa langit hanggang sa puntong nagpatindig ito ng balahibo. Ang mas pinalaki pa ay, ayon sa haka-haka ni Terence, ang mirror puppet na ito ay hindi man ang totoong tao. Isa lang itong laruan na ginawa sa huling minuto. Kung ang isang laruan ay napaka-freakish, gaano kaya kakilakilabot ang aktwal na katawan ng lalaking ito? Sa mahigpit na pagsasalita, ito ay mas nakakatakot kaysa sa hindi kilalang halimaw na gumagala sa Half Moon Lake. Malamang na ang halimaw na ito lang ang makakapagpabagsak ng isang makapangyarihang Golden Core Stage Master dito. Paano ito? Ang paghamon sa iyong sarili ay isang sapilitang kurso para sa bawat magsasaka. Ang mga tao ay gustong magyabang ng walang kahihiyan. Ngayon, harapin ang iba, tingnan natin kung anong uri ng sagot ang maaari mong ibigay. Malupit ang boses ni Gui Mei. Kawili-wili. Tiningnan ni Terence ang mirror puppet na kamukhang kamukha niya at malamig na tumawa, isa lang itong imitasyon na puppet pero naglakas loob kang mag-claim na ibang tao ako. Hindi mo ba iniisip na masyado kang mayabang? Ganun ba? Hindi ako makapaghintay na makita ang isang mahusay na palabas hanggat babayaran mo ang presyo ng 2,000 taong kristal na puno. Pa rin, kung mamatay ka, hindi ko nababayaran ang presyo na ito. Hehe, imulat mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Bahagyang ngumiti si Terence. Ngayon na ang mga bagay ay umunlad sa puntong ito, ang unang pagkabigla ay unti-unting pinigilan sa kanyang puso. Ang tanging bagay na kailangan niyang gawin ngayon ay talunin itong tinatawag na mirror image ng kanyang sarili sa kanyang harapan. Ginamit ni Terence ang kanyang butterfly microstep sa maximum nito at ang kanyang katawan ay umikot sa paligid ng mirror puppet saglit bago siya umatake. This time, hindi na siya gumamit ng martial arts, normal lang pero malalakas na suntok at sipa. Sa hindi inaasahan, sa paggalaw ni Terence, ang katawan ng mirror puppet ay nagsimula ring kumurap. Ang pamamaraan ng paggalaw nito ay kapareho ng kay Terence, ngunit ito ay mas mabilis at mas dalisay. Makakabisado pa niya ang butterfly microstep. Nakakakilabot na lalaki. Nanginig ang puso ni Terence, inaasahan na niya ito pagkatapos ng 23 anyo ng Wildfire Feast. Nagulat siya, ngunit hindi nagulat.
3,917. Kitang-kita ang kakayahan ng mirror puppet. Dahil sa hindi kilalang makapangyarihang espiritong hayop sa likod nito, ang salamin na puppet na ito ay dapat na mabilis na gayahin ang anumang galaw. Gayunpaman, mayroong isang premise, iyon ay, kailangan niyang gamitin ito sa harap nito. Ang nakaraang Wildfire Fist at ang Butterfly Subtle Steps ay pareho. Pinatunayan din nito na ito ay halos isang imitasyon na puppet, at hindi isang imahe ng salamin. Kung ito ay salamin, ginamit na ni Terence ang kanyang pinakamalakas na galaw, ang nagngangalit na apoy na 8 trigram palm, laban sa kanyang sarili. Bang! 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 Matapos ang isang alon ng makakapal at muffled na tunog ng mga kamao at paa na nagbanggaan, na sinamahan ng Mirror Puppet's 23rd style of Wildfire Feast, naghiwalay ang dalawang figure. Hindi masama, hindi masama. Ikaw ang una upang makapaglaban sa imahe ng salamin hanggang sa ganito. Dahil sinadya kong iangat ang lakas ng mirror image sa mas mataas na level kaysa sa main body, maraming tao ang one-sided crush. It's getting more and more interesting. Papuri ng malamultong boses. Dahil ang mirror puppet at ang pangunahing katawan ay gumamit ng parehong martial arts at kakayahan, walang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Kapag ang lakas ng kabilang partido ay tumaas ng isang antas, kahit na ito ay kaunti lamang, ito ay haantong sa isang panig na sitwasyon ng pagdurog. Ang pagpigil na ito ng parehong kasarian ay mas mahirap harapin kaysa sa natural na pagpigil ng apoy laban sa kahoy. Ito ay dahil ang kabilang partido ay maaaring gawin ang parehong bagay na maaari mong gawin, o kahit na mas mahusay. Kahit na hindi totoong mirror image ang kabilang partido at isa lang itong nilikhang imitasyon na puppet, sa tuwing gagamit siya ng martial art technique, maaaring gayahin agad ito ng kabilang partido, at mas malakas pa. Ang puppet na ito ay patuloy na lalakas sa panahon ng laban. Kapag ginamit ng pangunahing katawan ang lahat ng lakas nito, ito ay magiging isang walang talo na pag-iral sa itaas ng pangunahing katawan. Matagal na itong nakita ni Terence, kaya hindi niya ginamit ang kanyang trumpo na parang nagngangalit na apoy na 8 trigram palm. Kung mahawakan ng mirror puppet ang kanyang trump card, siya ay lubusang dehado. Nakita ng malamultong boses ang plano ni Terence at tumawa, hindi ka ba gagamit ng mas malakas na pamamaraan? Magandang ideya ito. Sa 10 tao na pumunta rito, halos 3 sa kanila ang makakaisip nito, kaya kailangan kitang purihin. Gayunpaman, kahit sa mga taong ito, iilan lang sa kanila ang nagtagumpay. Kumurap si Terence, ngunit nagpatuloy ang malamultong boses bago siya makapag-isip pa, bagaman hindi mahalaga sa akin ang 1,000 taong punong kristal, isa pa rin itong bihirang bargaining chip. Kung ibibigay ko ito ng ganoon kadali, wala akong sasamahan para patayin ang aking kalungkutan sa hinaharap. Kaya, napagtanto mo ba ito? Alam mo namang makukuha mo sa akin ang 1,000 taong punong kristal. Awareness. Tinaas ni Terence ang isang kilay at malamig na tumawa. Ikaw ay talagang isang tao na gustong magpanggap na malalim. Ang resolusyon na nais mong pag-usapan ay walang iba kundi kung may kumpiyansa akong talunin ang harapan mo, di ba? Ho, naisip mo pa ba ang level na ito? Nakakaloka talaga ang kakayahan mo sa pag-intindi. Sa totoo lang, mas lalo akong humahanga sa iyo. Sana hindi ako mabaygo sa susunod mong pagtatanghal. Tumawa ang aswang sa kakaibang boses. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ginamit ng mirror puppet ang butterfly microsteps at sinugod si Terence ng walang katulad na bilis. Kinuyam ni Terence ang kanyang kamao, walang ekspresyon ang kanyang mukha. Sa sandaling naisip niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mirror puppet, natanto niya na ang labanan ngayon ay magiging isang mahirap na laban na hindi kailanman. Ang mirror puppet na ito ay mas mahusay kaysa sa pangunahing katawan sa lahat ng aspeto, at ang posibilidad na manalo laban dito ay napakababa. Lalo na kung ginamit niya ang lahat ng kanyang trump card, kung gayon walang pagkakataon na manalo. Ang kakayahan ng mirror puppet na gayahin ay nangangahulugan na ito ay nakatadhana na patuloy na umunlad.
Kapag ginamit ng pangunahing katawan ang lahat ng lakas nito at ganap nitong pinagkadalubhasaan ang mga kakayahan ng pangunahing katawan, walang sinuman ang magiging katapat nito kapag kaharap ang ibang taong nakahihigit dito sa lahat ng aspeto. Sa kabaligtaran, kung sadyang itinago niya ang ilan sa kanyang sukdulang kakayahan at gawing semi-tapos na produkto ang mirror puppet na ito mula umpisa hanggang wakas, kung gayon maaari siyang magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Sa mga mata ni Terence, kung ang kanyang kalaban ay maaaring gumamit ng parehong palad sa kanya, kung gayon hindi niya ito magagamit ng perpekto dahil ito ang kanyang limitasyon. Natural, wala siyang kumpiyansa na manalo laban sa mirror puppet. Gayunpaman, kung hindi niya gagamitin ang nagngangalit na apoy na 8 trigram palm at gumamit ng normal na mga diskarte sa kamao, magagawa ni Terence na labanan ang mirror puppet dahil ganap na niyang makabisado ito. Ito ay hula lamang ni Terence, at ito ang tanging diskarte na magagawa niya sa maikling panahon na ito. Gayunpaman, ang diskarte na ito ay nagbigay lamang ng isang maliit na posibilidad, na kung saan ay upang makahanap ng isang crack sa sekretong silid na walang blind spot. Kung gusto niyang makatakas, kailangan pa niya ng lakas para durugin ang lomet na ito. Ito ang desisyon na binanggit ng makamulto na boses. Si Terence at ang mirror puppet ay nagsagupaan sa isa't isa na parang kidlat. Maliban sa 23rd style of wildfire fist at butterfly micro steps, ginamit lang niya ang pinakapangunahing mga diskarte sa kamao. Siya ay nagsasanay mula pa noong siya ay bata, at ang kaalaman ni Terence sa kanyang mga kasanayan ay umabot na sa pinakamataas. Maipapakita niya ang kanyang pangunawa sa kanyang mga kamao at binti ng lubusan hanggat ito ay nasa kanyang kakayahan. Sa kabilang banda, kahit na ginagaya din ng mirror puppet ang estilo ng pakikipaglaban ni Terence, ito ay pansamantalang imitasyon lamang. Kahit na ang kapangyarihan nito ay maaaring lumagpas ng kaunti sa orihinal na katawan ni Terence, hindi nito magagawa ito kagaya ni Terence. Ito ang tanging kapintasan ng salamin na Popeye. Ang laban ay tumagal ng 2 oras at natapos na ginamit ni Terence ang kanyang mga kamao upang basagin ang salamin na Popeye. Ang halagang ibinayad niya ay isang kaliwang binti, kanang braso, 3 tadyang, at hindi mabilang na mga bali ng buto sa buong katawan niya. Ito ay isang mapait na tagumpay, ngunit para kay Terence, ito ay isang malaking tagumpay. Ang ganitong uri ng pagkakataon upang labanan ang sarili ay isang bagay na maaari lamang makatagpo ng pagkakataon sa karera ng paglilinang ng sinuman. Hindi lamang nila maasa ang kanilang mga kasanayan sa isang nakabubusog na labanan, ngunit higit sa lahat, maaari rin nilang samantalahin ang pagkakataon na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang sarili. Kaaway lamang ang mga nilalang na higit na nakakaunawa sa sarili. Kapag ang isa ay naging kanilang kaaway, ang pag-unawang ito ay magiging mas direkta at malalim. Ito ay isang walang uliran na pananaw, at natural, magkakaroon ng mga hindi pa nagagawang pakinabang. Si Terence, sa kabilang banda, ay sumailalim sa kumpletong pagbabago pagkatapos ng labanan sa salamin. Kahit siya ay ramdam na ramdam ang pagbabago ng kanyang katawan. Naramdaman ni Terence na siya ay 30% na mas malakas kaysa dati. Noong nilabanan niya si Joel, na nasa mid-foundation stage, kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang mga pakulo para magkaroon ng huling tawa, ngunit kung siya iyon ngayon, madali niyang matalo ang kanyang kalaban. 3,918. Sa isang labanang tulad nito, hindi mo lang nakuha ang pangwakas na tagumpay, ngunit nagawa mo ring dagdagan ang iyong lakas ng malaking margin. Itinuturing kang isang bihirang halimaw sa mga human cultivator. Sa nakalipas na 100 taon, isang tao lang ang nakamit ito. Ang iyong pagganap ay maihahambing sa Julius na iyon. Hindi ako nanood ng palabas na ito nang walang kabuluhan. Puno ng papuri ang boses ni Guimay. Julius. Pumunta siya dito kanina. Tumalo ng puso ni Terence. Kahit na si Julius, ang master ng law enforcement hall, ay hindi gaanong nakikipag-ugnayan sa kanya sa ngayon, mayroon siyang pakiramdam na kailangan niyang makipagkompetensya sa nangungunang figure na ito ng kabataang henerasyon ng 3 pavilion sa hinaharap. Hindi sila nag-cross ang landas ngayon dahil lang sa napakababaw ng foundation ni Terence at masyadong mababa ang kanyang level. Malayo siya sa mga mata ni Julius. Bueno,
Ito ay isang bihirang tao na nag-iwan ng malalim na impresyon sa akin. Naaalala ko pa rin ang pangalan niya kahit ngayon. Nagsasalita ng alin, ano ang pangalan mo? Biglang tanong ng malamultong boses. Terence, walang itinago si Terence, maaari mo bang ibigay sa akin ang 2,000 taong punong kristal ngayon? Hehe, pareho silang naiinip. Kakaibang tumawa ang malamultong boses at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ko nababalikan ang sinabi ko sa loob lamang ng 2,000 taon na mga kristal ng puno. Pero bago iyon, gusto mo bang maglaro ng isa pang laro? Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Terence na nakapikit ang mga mata. What I mean is, since napakadalang ng opportunity, hindi ba sayang na bitawan ka tapos maglaro lang? Habang tumutunog ang makamulto na boses, nagsimulang gumalaw muli ang lupa. Tulad ng mirror puppet dati, may lumabas na isa pang parang tao na puppet, pero sa pagkakataong ito ay hindi ang mirror image ni Terence. Wala itong mukha o ekspresyon. 1,000 taong punong kristal. Sa pagtingin sa dalawang madilim na berdeng kristal sa mga kamay ng Popeye, ang mga talukap ni Terence ay kumaibot. Nakita niya ang picture book na dinala sa kanya ni Natalie papunta dito, at ito ang mga 1,000-year tree crystals na hinahanap niya. Tinitimbang ng walang mukha na Popeye ang 2,000 taong gulang na mga kristal ng puno sa mga kamay nito, at isang makamulto na boses ang tumunog mula sa katawan nito. Gamitin nating taya itong 2,000 taon na kristal na puno. Kapag nanalo ka, bibigyan kita ng kayamanan na higit na mahalaga kaysa sa 1,000 taon na mga kristal ng puno. Hindi mo ito matatanggihan. Paano na? Anong kayamanan? Tanong ni Terence nang hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon, ngunit lihim niyang iniisip kung ang walang mukha na Popeye na ito ay ang tunay na bagay. Tumawa ang walang mukha na Popeye at inihagi sa gilid ang 2,000 taong gulang na mga kristal ng puno. Inabot niya at hinukay ang isang piraso ng sunog na kahoy mula sa puso. Ito na. Ang 10,000 year tree crystal. 10,000 taong punong kristal. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence nang marinig niya ang salita. Ang 1,000 taong gulang na kristal ng puno ay isa ng napakabihirang makalangit na kayamanan, habang ang isang 10,000 taong gulang na punong kristal ay maaari lamang gawin ng isang sinaunang puno na hindi bababa sa 10,000 taong gulang. Ang mga sinaunang puno na maaaring mabuhay ng ganoon katagal ay napakabihirang. Marahil ay kakaunti lamang ang mga species sa mundo. Ang mas matanda, mas malamang na sila ay puntiryahin ng mga taong magsasaka at iba pang makapangyarihang espiritong hayop dahil sa likas na kayamanan. Ang bilang ng mga sinaunang puno na mabubuhay ng ligtas sa loob ng higit sa 10,000 taon ay napakakaunti, hindi lamang sa likod ng bundok kundi pati na rin sa ibang mga lugar. Hindi banggitin, ang karamihan sa kanila ay hindi makagawa ng mga kristal ng puno. Ang 10,000 taong punong kristal ay napakabihirang. Kung ang piraso ng sunog na kahoy sa kamay ng lalaking ito ay talagang isang 10,000 taong punong kristal, ang halaga nito ay hindi magiging mas mababa kaysa sa isang star ink stone. Ang isang 1,000-year tree crystal ay makakapagbigay lamang ng pagkakataon sa sandata na mag-upgrade ng grade nito ng isang beses, ngunit ang isang 10,000 year tree crystal ay maaaring magbigay sa iyo ng hindi bababa sa 3 pagkakataon, o higit pa. Maaari kang makakuha ng isang 10,000 year tree crystal sa pamamagitan ng pagtaya ng 2,000 year tree crystals. Kung palalampasan mo ang pagkakataong ito, maaaring wala ka ng isa pa sa hinaharap. Hinawakan ng walang mukha na Popeye ang piraso ng nasunog na kahoy sa kamay nito habang sinusubukan nitong tuksuhin si Terence. Sa kanyang pagtataka, hindi man lang nilinga ni Terence. Inabot niya ang kanyang kamay, ihagis mo sa akin ang 2,000 taong mga kristal ng puno. Ano? Huminto ang walang mukha na Popeye, ngunit hindi pa rin ito sumuko. Ito ay isang tunay na 10,000 taong gulang na punong kristal. Talagang matutuwa ka bang bitawan ito? Hindi pa rin natinag si Terence, hindi mo ba naisip na medyo makulat ka? Kung ayaw mong balikan ang sinabi mo, ibigay mo sa akin ang 2,000 taong gulang na mga kristal ng puno.
Kung tungkol sa 10,000 taong gulang na kristal ng puno, wala ito sa aking kakayahan. Hindi ko man lang iyon mapanaginipan. Oh! Lalo akong humahanga sa iyo sa pagiging kalmado sa harap ng tukso ng 10,000 taong punong kristal. Kakaibang tumawa at nagpuri ang walang mukha na Pepey. Pagkatapos, bigla itong tumahimik at ang tono nito ay naging malamig. Paano kung sasabihin ko hindi? Ano ang gagawin mo? Kung ganoon nga, wala nang ibang paraan. Walang bakas ng gulat sa mukha ni Terence, na para bang pinaghandaan niya ito. Hindi niya lubos na pinagkatiwalaan ang lalaking ito sa simula ni hindi niya alam kung ano ang tunay niyang katawan. Magiging katangahan kung pinagkakatiwalaan niya siya ng walang anumang reserbasyon. Hehe, tinanggap mo na ba ang realidad? Tama, ang isang matalinong tulad mo ay dapat na-realize ko na ang mga patakaran ng lugar na ito ay ako lang ang makakagawa. Dahil ako ang nagre-request, kung papayag ka man o hindi, magagawa mo lang ang sinasabi ko sa huli, o isa lang ang dulo. Tumawa ng masama ang walang mukha na Pepey. Kung hindi ko gagawin ang sinabi mo, ako ang papatayin mo sa huli. Bihira lang makakita ng self-talking guy na tulad mo. Malamig na ngumiti si Terence. Maaari niyang gamitin ang Jade Space para kunin ang punong kristal, ngunit kung hindi niya gagawin ang sinabi ng lalaking ito, mamamatay pa rin siya. Huwag kang masyadong masama. Maaari kang gumamit ng 1,000 year tree crystals para ipaglaban ang 10,000 year tree crystal. Kung ang pagkakataong ito ay ibibigay sa iba, ito ay isang magandang pagkakataon. Bilisan mo at bumawi, hindi na ako magtatagal mamaya, hindi na ako makapaghintay na simulan ang laro. Walang mukha ang Pepey, ngunit kitang-kita ni Terence ang nakakatakot na ngiti sa mukha nito. Pagkaraan ng ilang sandali, tila halos gumaling na si Terence. Nagsalita ang walang mukha na Pepey, kung manalo ka, makukuha mo ang 10,000 year tree crystal. Kung matalo ka, wala ka. Magsisimula na ang laro. Ang katawan ng walang mukha na Pepey ay kumislap at lumitaw sa itaas ng ulo ni Terence. Napakabilis. Wala nang oras si Terence na mag-react bago siya natamaan. Ang mirror puppet na nakaharap noon ni Terence ay nasa tuktok pa rin ng maaga hanggang kalagitnaan ng foundation stage. Kahit na ito ay mas malakas kaysa dito, ito ay nasa loob pa rin ng mga kakayahan ni Terence. Ngunit ang walang mukha na Pepey na ito sa kanyang harapan kahit hindi ito ang tunay na bagay, ito ay isang pag-iral na may bahagi ng kanyang kamalayan na bumuhos dito. Hindi man lang masabi ni Terence kung gaano ito kalakas, lalo pa itong harapin. 3,919. Sa isang tama lang, si Terence ay nasugatan ng husto. Naipit ang katawan niya sa ilalim ng butas ng puno, hindi makagalaw. Game over. Akala ko magiging interesting pero hindi ko inasahan na ganito pala kaina. I'm so disappointed. Si Julius ay kumakapit pa saglit. Ang walang mukha na Pepey ay labis na nadismaya. Hindi payag si Terence na palibutan siya ng taong ito, ngunit wala itong silbi kahit na mag-isip siya ng mas magandang diskarte sa harap ng napakalakas na kalaban. Pagkatapos ng lahat, ang kalaban ay isang tuso at madilim na pag-iral. Sayang naman kung ganoon na lang ang papatayin ko. Paano na lang kung maging alipin kita at manatili rito? Kahit na napakahina para makayanan ang isang suntok, hindi naman masama kung ginagamit ito para maibsan ang aking pagkabagot. Mas mabuti na ito kaysa wala. Kinurot ng walang mukha na Pepey ang baba at tumawa ng masama. Alipin. Naningkit ang mga mata ni Terence. Kung gusto lang niya itong patayin ay ayos lang, ngunit ngayon ay gusto niya itong gawing alipin para paglaruan. Talagang ikinagalit siya nito. It's decided. Kailangan lang ng mga alipin na makinig, hindi magkaroon ng sariling opinyon. Pagkatapos ay magsimula tayo sa pagsira sa kanilang divine sense. Hinawakan ng walang mukha na Pepey ang ulo ni Terence gamit ang isang kamay. Namamanhid ang anit ni Terence. Ang kanyang mga paa ay pinaghigpitin, at siya ay lubhang nasugatan. Hindi niya kayang lumaban. Maaaring sirain ng walang mukha na Pepey ang kanyang espiritu sa pamamagitan ng pag-iisip.
Gayunpaman, nang malapit ng magtagumpay ang walang mukha na Popeye, isang hindi pa nagagawang presyon ang biglang bumagsak sa malaking butas ng puno. Maging ang matibay na dingding ng butas ay tila hindi makayanan at may mga bitek. Sino te? Nagulat ang walang mukha na Popeye at agad na napaatras sa dulong bahagi ng butas ng puno. Naka-full alert ito, na para bang kaharap ang isang malaking kalaban. Talagang nais mong sirain ang kamalayan ng kaluluwa ng brat na ito sa ilalim ng aking ilong. Hindi ko talaga alam kung sino ang nagbigay sa iyo ng mga bayag upang gawin iyon. Ang pamilyar na boses ng multo ay narinig mula sa katawan ni Terence. Sino ka? Ang katawan ng walang mukha na Popeye ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Napakalakas ng pressure sa ulo nito na kahit ang isang pag-iral na tulad nito ay hindi man lang maisip na labanan ito. Halos hindi nito mapanatili ang anyo nito at pigilan ang pagnanasang lumuhad sa kaibuturan ng kanyang banal na kahulugan. Ilang sandali ang nakalipas, nakikipaglaro pa rin ito kay Terence, ngunit sa isang kisap mata, lumiko na ang mga mesa. Sa harap ng elder ng Spirit Beast Clan sa North Island, ang malagim na bagay ay walang puwang upang labanan kahit na ito ay isang primordial spirit lamang. Ang instinct nito para sa panganib ay nagsabi dito na kahit na ang kaunting pag-iisip na lumaban ay magdudulot ito ng isang kakilakilabot na kamatayan. Hanggang ngayon, nabuhay na ito ng libo-libong taon. Hindi ito nais na mamatay, nais nitong magpatuloy sa pamumuhay. Ang multo ay walang balak na ipaliwanag ang kanyang pagkakakilanlan sa Popeye. Lumingon siya kay Terence sa kanyang espiritu na kahulugan, hindi tayo maaaring manatili dito ng matagal, mag-pack up at mabilis na umalis. Namula si Terence. Tulad ng alam niya, ang lahat ng mga hayop na espiritu ay kailangang yumuko sa harap ng mga bagay na ito, kahit na matapos silang dumating sa Sky Class Island. Gayunpaman, ang paghusga mula sa tono ng bagay na demonyo, ang kapwa sa harap niya ay tila hindi maliit. Nang walang labis na pag-aatubili, tinipon ni Terence ang kanyang dalisay na chi at sinampal ang kanyang palad sa lupa, pinalaya ang kanyang sarili. Pagkatapos ay hinawakan niya ang 2,000 taong kristal ng puno na itinapon ng lalaki sa lupa. Hindi yun lahat. Hindi tumigil doon si Terence. Siya ay sumabog sa harap ng Popeye at naabot ang kanyang kamay, 10,000 taong puno ng kristal, ibigay ito sa akin. Ang faceless puppet ay nagyelo at likas na nais na patayin si Terence, ngunit sa ilalim ng nakasisindak na presyon ng bagay na multo, hindi ito nang ahas na gumawa ng anuman. Maaari lamang itong panoorin habang naglalakad si Terence at kinuha ang 10,000 taong puno ng kristal mula rito. Isang 10,000 taong puno ng kristal, 1,000 taong mga kristal ng puno, at ang pakikipaglaban sa pag-aani ng Popeye Terence sa oras na ito ay labis na mayaman. Pagkatapos ng pagtatapos, lumingon si Terence at umakyat sa dingding. Nasa ilalim sila ng lawa, at may isang paraan lamang, na kung saan ay ang butas sa tuktok. Hindi mahirap para kay Terence na umakyat ng 150 metro, ngunit kakailanganin ng ilang oras, at sa oras na ito ay nagbago ang sitwasyon. Ang faceless puppet ay nagyelo sa pamamagitan ng presyon, ngunit ginamit nito ang pagkakataong ito upang lumitaw sa likod ni Terence, handa nang patayin siya. Ang puso ni Terence ay lumaktaw ng isang matalo ang tao ay napakabilis, maraming beses nang mas mabilis kaysa sa ipinakita niya kanina. Wala siyang oras upang yumapekto, ngunit sa kabutihang palad, hindi niya kailangan. Boom! Biglang sumabog ang faceless puppet, nagiging alikabok at nawawala. Kasabay nito, matagumpay na umakyat si Terence sa tuktok ng yungib at nakita muli ang ilaw ng araw. Senior, ikaw ang gumawa nito ngayon, di ba? Binigyan mo talaga ako ng takot. Sabi ni Terence. Hindi siya maaaring ipagtanggol laban sa pag-atake ngayon, ngunit hindi niya inaasahan na ang tao ay magiging pulbos. Isang multo lamang ang makakagawa nito. Hindi na kailangang maging masaya. Ito ay isang laruan lamang ng kapwa, na ang dahilan kung bakit madali kong madurage ito ng aking espiritual na kahulugan. Kung ito ang aking tunay na katawan, baka hindi ko magawa ang anumang bagay sa aking kasalukuyang primordial na estado ng espiritu.
Ang multo na bagay na paalalahanan. Lumaktaw ang puso ni Terence. Ang faceless puppet ay isang laruan lamang na binubuo ng kaaway, hindi ang tunay. Senior, sino ang lalaking iyon? Hindi mapigilan ni Terence. Ano sa palagay mo, bata? Ang bagay na multo ay nagtanong sa halip na sumagot. Sumimangot si Terence, hindi sigurado, ito ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam na ang taong ito ay dapat anyo. Hindi na kailangang isipin. Ang bagay sa ilalim ng iyong mga paa ay ang pangunahing katawan nito. Paliwanag ng makamulto. Ano? Itong higanteng fir tree ang pangunahing katawan nito. Napatalon si Terence sa gulat. Kahit na mataas ang kanyang pagpapaubaya, hindi niya maiwasang manginig sa pag-iisip na ang kanyang kalaban ay ang higanteng puno ng fir sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa hindi inaasahan, ang malagim na bagay ay itinanggi, nagkakamali ka, bata. Mayroong higit pa sa isang puno ng fir sa ilalim ng iyong mga paa. Anong ibig mong sabihin? Kumurap-kurap si Terence habang nakatingin sa maliwanag na Half Moon Lake, huminga ng malamig. Hindi kaya. Senior, ibig mong sabihin na kahit itong Half Moon Lake ang pangunahing katawan nito. Ngayong naisip niya ito, ang pulang tentacle na umatake sa kanya noong tumatawid siya sa Half Moon Lake ay parang isang punong kahoy kaysa sa galamay ng isang espiritong hayop sa tubig. 3,920. Hindi nakakagulat na kahit ang Super True Energy Bomb ay walang magawa dito. Kung ang kabilang partido ay isang nakakatakot na spirit beast, makatwiran para magawa nitong baliwalain ang Super True Energy Bomb. Tama, ang nakikita mo sa ilalim ng iyong mga paa ay ang tunay na katawan nito. Napabuntong hininga ang demonyong bagay. Sa talento pa lang, ang taong ito ay maituturing na pinagpala ng langit. Kahit na sa buong mundo ng mga espiritong hayop, kakaunti lamang ang mga eksistensya na maaaring malampasan ito. Gayunpaman, habang ang orihinal na anyo nito ay nakatakdang maging makapangyarihan, nililimitahan din nito ang mga paggalaw nito. Kung hindi, sa lakas nito, maaari itong sumakop sa isang lugar sa gitna ng likod ng bundok. Ayon sa pagsusuri ng bagay na ito, maaaring patayin siya ng makapangyarihang mga espiritong hayop sa gitna ng likod ng bundok sa isang tingin. Hindi maiwasan ni Terence ang manginig sa pag-iisip ng pakikipaglaban sa ganoong pag-iral. Ang salamin na pupe sa simula ay isang bagay, ngunit ang walang mukha na pupe na ito ay nakakabit sa isang bahagi ng espirito. Hindi masamang sabihin na ito ay kalahating clone. Kung hindi dahil sa napapanahong tulong ng mapahamak na bagay, si Terence ay bangkay na sana ngayon. Pagkatapos, paano ang taong ito kumpara sa iyo, Senior? Hindi maiwasang magtanong ni Terence. Gusto mo bang makipagkompetensya sa akin? Malayo pa ito, ngunit sa antas nito, ang pressure ko lang ay hindi kayang lubusang supalan. At isa pa, kaluluwa lang ako ngayon, kaya baka hindi kita maprotektahan kung talagang mag-aaway tayo. Kapag naramdaman na ito, magiging masama ito, kaya mas mabuting umalis ka na kaagad. Matigas na sabi ng nakakakilabot. Naiintindihan ko. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Terence, inayos niya ang kanyang estado ng pag-iisip at naghanda na umalis. Gaya nga ng sinabi ng multo, bagamat tila nakatakas siya, ang katotohanan ay nakatayo pa rin siya sa ibabaw ng katawan ng kabilang partido. Kung mag-react ang kabilang partido, maaari siyang patayin anumang oras. Sa kabutihang palad, ginamit ng malagim na bagay ang kanyang banal na sentido para durugan ang walang mukha na pupe. Ito ay sapat na upang takutin ang kabilang partido ng ilang sandali, at ang kabilang partido ay hindi maglalakas loob na kumilos ng padalos-dalos sa ilang sandali. Gayunpaman, ang oras na ito ay hindi magtatagal. Maingat na pinagmasdan ni Terence ang malaking itim na anino sa Half Moon Lake. Alam na niya na ang pulang tentacle na umatake sa kanya ay marahil ang baging ng Half Moon Lake Monster, ngunit hindi niya maaaring baliwalain ang pagkakaroon ng malaking itim na anino. Ang halimaw na Half Moon Lake sa ilalim ng kanyang mga paa ay sapat na nakakatakot. Tungkol sa hindi kilalang malaking anino na iyon, kung hindi ito bahagi ng katawan ng halimaw na Half Moon Lake, ngunit isa pang independenteng espiritong hayop, upang mabuhay sa tabi ng espiritong hayop ng Half Moon Lake, tiyak na hindi mahina ang lakas nito.
Kung siya ay atakihin ng dalawa sa parehong oras, kahit na siya ay may proteksyon ng makamulto na bagay, ang pagkakataon ni Terence na makalabas ng buhay ay maliit. Kailangan niya munang magplano. Gayunpaman, habang nagmamasid si Terence, isang itim na anino ang biglang lumitaw sa kabilang panig ng Half Moon Lake. Tila hindi na ito nakapagpigil, at sinamantala ang pagkakataon ng ang malaking itim na anino sa ilalim ng lawa ay malayo sa kabilang panig upang mabilis na tumakbo patungo sa higanteng puno ng fir kung nasaan si Terence. Natalie. Nagulat si Terence, at hindi niya naisip na Natalie iyon. Sa bagay, medyo matagal na rin siya sa tree hole, 1 oras at kalahati. Hindi imposible para sa Natalie na isipin na may nangyaring hindi inaasahan at kumilos ng padalos-dalos. Gayunpaman, sa sandaling ito, bagamat ang malaking itim na anino sa ilalim ng lawa ay lumangoy na hanggang sa pinakamalayong dulo, kung iniisip niyang ito ang pinakamagandang pagkakataon na tumawid sa lawa, hinahanap lang niya ang sarili niyang kamatayan. Ayon sa mga naunang obserbasyon ni Terence, ang pattern ng paggalaw ng napakalaking itim na shadow na ito ay pagkatapos lumangoy sa pinakamalayong dulo ng Half Moon Lake, mabilis itong babalik ng 6 sa bawat 10 beses, at ang bilis ng paglangoy nito ay napakabilis. Ito ay tila isang pagkakataon, ngunit ito ay talagang isang nakamamatay na bitag. Kung siya ay kumilos ng padalos-dalos at nahulog sa bitag, ang susunod na mangyayari ay hindi maisip. Tamang-tama, ang taong ito ay nasa kalagitnaan pa lamang ng ang malaking itim na anino sa ilalim ng lawa ay tumalikod at biglang lumitaw. Delikado. Ang boses ng isang batang babae ay umalangaw-ngaw mula sa pampang ng Half Moon Lake. Boses iyon ni Natalie. Ang taong ito ay hindi Natalie. Napakurap si Terence, napagtantong parang pamilyar ang figure sa hangin. Ito ay isang babae din. Sa sandaling umalangaw-ngaw ang boses ni Natalie, sa wakas ay naramdaman ng babae ang panganib sa ibaba, at sa wakas ay nakita ni Terence ang tunay na anyo ng espiritong hayop. Isa itong higanteng pugita na may matatalas na ngipin at tinak sa buong katawan. Ito ay nakakatakot na pangit. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Terence ng isang bagay na maaaring maging sanhi ng kahit isang practitioner na tulad niya ay manginig sa takot. Isang higanteng pangit na pugita. Ang lalaking ito ay may magandang bantay na aso. Ang bagay ay nag-click sa kanyang dila sa pagtataka. Habang siya ay bumubulales, ang pamilyar na mukhang babae sa harap ni Terence ay nahulog na sa isang malaking bitag. Ang higanteng pangit na octopus ay hindi bababa sa 10 beses na mas mabilis kaysa sa kanya, hindi banggitin ang malaking sukat nito. Hindi man lang sila may kumpara. Gayunpaman, dahil sa paunang babala ni Natalie, ang figure ay nakapaghanda na ng maaga. Ang oras na ito ay napakaliit, ngunit ito ay sapat na upang maging huling dayami upang iligtas ang kanyang buhay. Ang figure ay biglang kumislap sa hangin, naging ilang after images, at direktang lumingon sa Natalie, na nasa pampang ng Half Moon Lake. Phantom Finger. Yung moldite na babae. Sa wakas ay kinumpirma ni Terence ang pagkakakilanlan ng babae siya ang nananatili kay Gavin na parang pandikit kamakailan, si Bella. Ang Phantom Finger ay hindi lamang isang martial technique na ginamit sa pag-atake at pagpatay, kundi pati na rin ang isang pisikal na martial technique. Ang katangiang phantom nito ay ginamit upang linlangin ang divine sense ng kaaway, at kasabay nito, masisiguro nitong maaari itong lumitaw sa tabi ng target sa isang iglap. Kahit na ang epektibong distansya ay napakaikli, ang bilis ng instant na ito ay walang kapantay. Ginamit ni Bella ang katotohanan ito para takasan ang kamatayan sa huling sandali bago siya nahulog sa bibig ng higanteng pangit na pugita. Kung hindi dahil sa babala ni Natalie, kung hindi siya agad na target, si Bella ay hindi magkakaroon ng pagkakataong makatakas. Ngunit ngayon, hindi lamang niya nagawang panatilihin ang kanyang buhay, ngunit matagumpay din niyang naisangkot ang kabilang partido sa isang krisis. Dahil dito ay labis siyang natuwa matapos makita ang mukha ni Natalie. Mula sa high-profile na pangalawang henerasyon ng mga cultivator sa tumataas na Sky Pavilion hanggang sa newbie sa Green Cloud Pavilion na walang kinabukasan, kahit na hindi si Natalie ang pangunahing salarin sa likod ng pagkahulog ni Bella, walang duda na siya ang dahilan nito.
Pareho silang babae, ngunit bukod sa background ng kanilang pamilya, inamin ni Bella na higit siyang nakahihigit sa Natalie in terms of figure, appearance and talent. Gayunpaman, dahil lamang sa isang pangungusap mula sa kabilang partido, siya ay nahulog sa ganoong kaawa-awang kalagayan. Kung sasabihin ni Bella kung sino ang pinakaayaw niya, Natalie iyon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.